Hi guys! Welcome back to Just Basics and welcome back to another video. And today ay mag-unbox tayo ng action camera, which is very important sa atin as a content creator. Alright, so backstory ko ba't tayo napabili ng action camera, guys. If nakasubaybay kayo before, meron tayong action camera which is yung Akaso V50. However, syempre pag tagutom, guys, nabebenta natin yung mga hindi naman dapat nabebenta na mga gamit, ayun. So, yun, nabenta natin yung Akaso V50 natin. Pero lately, napag-decidean ko na bumili ng action camera and gawin itong secondary camera kasi may mga shots din kasi na mahirap kunan, kaya napag-decidean ko talagang kumuha ng action camera. Ayan, so itong buong video, guys, ay gagamitan natin ng DJI Action Camera 3. Ayan, so stay tuned and please watch the whole video. Okay, so start po na tayo sa unboxing, guys. So pagkakuha ko sa mall itong DJI Action 3 camera is in-unbox na natin siya agad at hindi ko na talaga siya pinaabot sa bahay. So nakuha ko nga pala ito via utang, which is sa GCash through GGives. If you haven't watched my video about GGives, you go ahead and check the link in the description box or up here. Okay, so ganyan lang yung box niya, guys. Napaka-compact. Yung basic package lang kasi ito. So pagbukas niyan, andyan na yung camera and then dito yung kanyang cage. Then USB-C na cable, isang sticky mount, at yung battery niya. Then some documentations or manual. Okay, yung camera naman, ang cute, super liit, rugged at maganda yung feel niya. So dalawa yung pintuan niya, isa sa USB-C at isa sa battery naman at sa memory card. Sa unang pag-on, syempre setup muna and maganda yung feel ng touch screen niya, guys. So sa pinagbilhan ko, meron silang pa-free na SD card. So sabi ko, ang ganda naman, kaya hindi ko na kailangan bumili ng SD card. Pero nung nakita ko, it was just 64 GB and ang price daw niya was 795. So I'm not sure kung totoo yun. Which is freebie naman, so that's okay. Well, pagkalagay ko ng SD card, sabi niya, SD card speed low. So doon nagtaka ako bakit speed low, kaya yun. So, napapastop yung mga shoot at that time. Well, long story short, napabili ako ng SD card ng Lexar and yun ay 300 pesos lang, which is 128 GB na siya and okay na siya for 4K shooting. Syempre, may link tayo dyan sa description box. Balak ko din kasi mag-try gumawa ng mga travel vlog, kaya tinetest ko talaga ito. So, okay naman siya, okay naman ang quality niya. Syempre, may mga settings naman kung anong resolution ang gusto mo. Up to you if it's 4K 120 FPS. Pero, hirap kasi gamitin yun. And, basic lang naman yung pang-edit ko and hindi naman pro videos ang ginagawa ko, kaya okay na ako sa 1444p. Then, sa pag-export ko naman ng videos ay 1080p lang naman. So, more than enough na yun. Isa nga pala na na-encounter ko na problem ay yung kanyang pag-overheat. So, dito ako sa video na to ng nasa 20 minutes something lang siya. Nag-notify na siya na nag-overheat na siya. So, mainit kasi talaga yung time na yun and yung sasakyan na gamit namin ay hindi kaganda yung aircon niya. Kaya siguro nga nagkaganon siya. Pero nang kinahaponan naman, kaya naman niya mag-record up to 1 hour sa aming biyahe. Noon kasi binalak namin mag-motovlog and ang kukunin lang talaga namin camera was GoPro 6 second hand, which is way na mas mura siya. Since by GCash pa utang, nakuha ko itong Osmo Action 3 na mas maganda ng mga features. And isa sa maganda niyang feature for motovlogging ay ang kanyang stabilization na rock steady ang tawag nila. Okay, guys, so nakikita nyo naman na ang ganda ng stabilization ng DJI Action 3 camera. So kahit naglalakad-lakad ka is napaka-stable ng kuha niya. Ayan, so well, maganda talaga yung feature nito kasi sabi nila rock steady daw talaga yung kanyang stabilization. So nakikita nyo naman, mamaya tatakbo tayo, guys. Yan, so maganda talaga siyang pang vlogging kasi isa pang maganda sa kanya, guys, is yung sa audio. Yan, so nakikita nyo wala akong gamit na mic ngayon and ang gamit ko lang is yung mic ng DJI Action 3 camera. Yan, okay, so test shot naman tayo sa pagtakbo. Hala, kailangan natin ayusin yung bangs. Nakikita yung airport natin. Yan, so yun naman siya sa pagtakbo. So
Kita nyo na napaka-stable niya. So kahit galaw-galaw ka dyan. Yan. So napakaganda niya guys. Diba? So kahit ako na-amaze din ako nung talagang na-try ko yung DJI Action 3 camera. Next naman na gamit ko dito ay yung pagkuha ng underwater shots. Isang nagustuhan kong feature nito ay ang kanyang pagka-waterproof na pwedeng hanggang 16 meter na walang waterproof case. Sa una, reluctant ako na itry ito kasi ang mahal-mahal, baka masira. Pero hanggang ngayon kasi hindi pa ako nakabili ng waterproof case niya. Kaya trinay ko na siya. Nung una, sinausaw ko lang siya sa dagat para pang try lang na titigin ng isda, and syempre masaya ako kasi ang ganda ng quality niya. Kaya nung medyo nakakuha na ako ng courage at confidence na magtampisaw, ayun na. And again, ang saya ko kasi napaganda pala kumuha ng footage underwater, and ang saya ng kanyang slow motion. Okay, so other shots na nagawa ko din is yung time-lapse niya, na hanggang ngayon ay wala pa rin akong matimingan na magandang sunset. But okay lang. Okay guys, so yun muna ang ating review sa ating DJI Osmo Action 3 camera. So yun nga, sana maganda yung kanyang audio guys. So well, compared naman sa ibang camera or action camera na research natin before natin binili ang DJI Action 3 camera, na maganda ang kanyang audio. Ayan. So that's it for today's video guys. Thank you so much for watching until this part of this video, and again, if you have an experience about this Action 3, DJI Action 3 camera, maganda man or hindi, please comment down below para ma-share din natin sa ating mga subscribers. And again, thank you so much for watching, and see you on my next video guys. Don't forget to subscribe also on my channel, like this video, share if you need to, and follow me on my Facebook page, Just Basics, and see you there.